kaibigan, kilala nyo ba si Jesus? Kilala nyo ba si Jesus o kilala nyo ho ba si Jesus? Yun po yung tanong natin today. Peggy, maraming salamat. I will share this. Bakit ko tinatanong ito? Kasi tinanong po ni Jesus ang mga alagad ang kanyang mga apostol sa Matthew 16:15, 16. Anong sabi ho ni Jesus? But who do you say that I am? Nung panahon po na nagmiministro na ho sila, sabi ho ni Simon Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Yun po ang sabi niya, partner. Gayon, sabi ni Simon Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi niya. Pero noong ibinenta mo si Jesus, nawala po siya. Naniniwala siya. Pinagkanulo rin niya, di ba? Oo, kung babalikan natin yung storya, so hindi pa rin full yung kanyang pananalig at pananampalataya na si Jesus is the living God, the Son of God, mga kaibigan. Now, nanadaanan na ho natin yung mga storya sa buhay ni Jesus, mga kaibigan, na nagpapatunay na He really is the Son of God. Di ba? Sabi nga nila, the King of the Kings. Panahon pang araw ho ni Lucifer nung siya po ay anghel nandoon na ho, nakasulat sa Bible na si Jesus ay nandoon na di ba? So, gaano ho kaimportante to know Jesus? Gandang tanong yan, partner. Do we truly know and experience kung sino po si Jesus sa ating buhay, mga kaibigan? Di nga? Si Jesus po ba na ating Panginoong Diyos ng anak ng Panginoong Diyos at anak ng tao? Sa utak ho natin is the same as the Jesus po na nasa puso natin? Medyo, yung Jesus na iniisip po natin na si Jesus ay the same po ba sa Jesus po na nasa puso po natin? Diba? Sabi ho dito, ang ganda nung message niya So, knowing about someone, diba yung kakilala mo, partner, means having knowledge of certain facts about a person. Tama? Diba? Magkakilala tayo. Kilala na kita. Alam ko kung taga saan ka, anong ugali mo, anong ganito, anong ginagawa mo sa buhay. Kapag friends, BFF, diba? Alright, BFF tayo. Diba? While really knowing a person means having a relationship with him or her. Yung parang deeper meaning. Deeper meaning. Halimbawa, sa asawa mo. Kasi iba yung pagkakilala mo sa isang kaibigan at saka sa nakakasama mo sa bahay. Correct. Tama? Amen? Deeper yun. Kasi lahat na, alam mo, yung utot mo nga, alam niya. Yung utot niya, alam mo. Yan. Diba? Minsan, nandiyan na yung banyo, uutot ka na nga lang sa banyo, iuutot mo pa sa kanya para lang maamoy niya. Parang ganun ba? Ganun yung bang, alam nyo na yung bad and good, negative and positive. Yeah. So, sabi niya, in like manner, knowing about Jesus daw, yung kilala mo lang si Jesus, is simply just following the religion. Your religion. Religion. Alam ba, Katoliko, si Jesus. Yan lang yun. But, truly knowing Him, yung totoong kilala mo siya, means having, tama ka kanina, a deeper, more personal, and more intimate relationship with Him. So, sabi po, it is important to know about Jesus, mga kaibigan. But it is the uttermost and of highest importance to truly know who the real Jesus is, partner. Sino ba talaga si Jesus, partner? Is a character, His nature, as God, Lord and King. Diba? Paano mo nga ba talaga makikilala si Jesus, partner? You have to listen to His Word. You have to read the Bible. You have to read His story. You have to read what He did. Na nandito pa siya sa earth, mga kaibigan. Listening through prayers. Doing the things
He likes you to do. Ano ho ba yun? Yung gusto niyang gawin ho ninyo. Gusto niyang gawin mo na itinuro niya. Di ba marami? Nandyan yung 10 Commandments. Ano pa? Nandyan yung forgiveness. Nandyan yung love. Yung pagiging humble, mga kaibigan. Hindi po ba? So, meaning to say obedience, partner. You worship Him and having fellowship and spending time daw po with other believers who also know Him. At ito pa yung isa dito, partner, idadagdag ko lang. Alam niyo ho yung pagtulong sa kapwa, doon natin nakikilala si Jesus. Why? Kasi sinabi ho sa Bible, mga kaibigan, even siya sinabi ho niya yung ginagawa mo sa kapwa mo, tumutulong ka, halimbawa, sa mga hinagihikaw, sa mga mga mahihirap. Tama? Parang ako na rin yun. Ako na rin yun. Ako na rin yun, yung tinutulungan mo. Diba? So, tandaan ninyo, love, forgiveness, at yung pakikipagkapwa-tao, yung pagtulong ho sa tao, yun po yung gustong-gusto po niya. Dahil doon nakikita. Okay? Sabi ho, knowing Jesus is a great privilege of being His follower. And sabi niya, sobrang blessed tayo, partner, in life kung gagawin ho natin yun. If we really are a follower of Jesus. Diba? Hindi lang yung nag-i-enjoy tayo kung saan-saan. We travel, we go there, we eat here, enjoy lang yung life. Pero are we really with Jesus? Are we doing it with Jesus? Diba? So, ang ilagay natin sa ating isipan, partner, is sana makilala natin lalo si Jesus sa buhay po natin because siya po yung daan eh. Diba? Siya po yung daan para tayo makapunta sa kaharian ng ating Ama sa Langit na nag-aantay sa atin. Gusto niyo ba magkaroon ng mansion? Wow. Kung wala kang mansion dito, di ba? May mansion ka doon na nag-aantay. Paraiso ba? Oo, di ba? May mansion na naghihintay sa iyo doon. Ang problema, paano kung hindi mo ginagawa yung tama? Di ba? Mamili kayo. Magkaroon kayo ng mansion dito o magkaroon kayo ng mansion doon sa kaharian ng Diyos. Okay. Doon po yung mga natin dito ngayon eh. Yung parang pag-isip-isipan po natin. Di ba? Anong pipiliin po ninyo? Yung mansion dito na temporary mansion? Or yung eternal ho, mga kaibigan? Meron ho tayong mansion na may forever. Kasi doon may forever. Dito wala eh. Everything is temporary. So let us put Jesus in our heart and mind. And don't forget to worship Him and love Him, di ba? Sa buhay po natin ito. Alright? So for that, thank you very much. Pero alam ho naman natin, tayong lahat ay makasalanan, di ba? Minsan hindi natin maiwasan makapagmura dahil sa inis, sa galit, di po ba? Yung bang tayo ng salita na hindi maganda because of galit. Kaya kahit papaano sana ma-practice natin yung tumahimik tayo. Yung ano na lang, yung ipasa Diyos na lamang ho natin lahat yung mga bagay-bagay, no? Okay? Pero minsan talaga, partner, bilang isang tao, ang hirap Hirap na hirap tayo. But anyway, ganun pa man po, we're not perfect, but sana po ipagpatuloy lang po natin yung pagdarasal. Pray for yourselves, pray for your family, pray for your community, your organization, pray for the government, pray for the leaders, pray for the president, the vice president, our mambabatas, ang buong Pilipinas, mga kaibigan. Ipagdasal, isama po natin sa dasalin ho natin na magkaroon po tayo ng, sabi nga ho nila, peace dito po sa atin at gumanda ang ating pamumuhay. Amen? Amen.